What's up mga kapasal? Kamusta na po kayo? Long time no see. Magandang umaga po. So, tagal namin nawala sa pagbablog. Bigla kami napatigil ng pagbablog sa Taiwan. And today, ngayon po, yan sa vlog na ito, i-share ko sa inyo kung bakit nga ba kami napatigil sa pagbablog bigla sa Taiwan. Diba? Kung maaalala nyo, December last year, yes, nagpunta kami ng Taiwan and hindi namin natapos yung pag-vlog namin doon. And habang namamasyal po kami, habang nag-staycation kami, share ko sa inyo kung bakit nga ba. At sisimulan ulit natin ang ating pag-vlog. Okay, so we are back mga kapasal. Ayun, so kagaya nga po na sinabi ko kanina, today i-share ko sa inyo kung bakit bigla kaming napatigil ng pag-vlog sa Taiwan nang walang pasabi. Ayun, so December 9 last year nagpunta kami ng Taiwan. And mag-stay kami dun for 7 days. On our 4th day, nung nasa night market kami, sobrang sakit nung binti ko. Sobrang manhid na masakit. Tapos ang paga ng paa ko, sobrang paga. And first time yun mangyari sa akin. Bago kami umalis, papuntang Taiwan, napansin ko na parang masakit yung boobs ko. Yung parang symptoms na magkakaroon ng menstruation. Diba? Pero magpa 5 days na kami sa Taiwan, hindi pa din ako nagkakaroon. So naisip ko bigla na magpabili kay Dennis ng PT. Though, iniisip ko na imposible kasi we've been married for almost 9 years na. And hindi talaga kami makabuo. So parang imposible. Para lang on the safe side, nagpabili na din ako ng PT. So ayun, tinry ko siya 4 AM, yung unang-unang ihi ko that day, on the 5th day. For December 14, 4 AM, tinry ko siya. And then, nung tinry ko, nag-positive ka agad. At hindi ko, naalala ko during that time, hindi ko pa talaga ma-explain ko yung nararamdaman ko. Para ako nagulat na hindi ako makapaniwala na masaya, na excited, na nagtataka. Basta madami naghahalo-halo sa isip ko. And ang ginawa ko, so tulog pa si Dennis that time. Tinago ko siya sa loob ng vault ng hotel namin. Tapos nung umaga, papakita ko sa inyo yung clip nung nag-test ako at saka nung surprise ko siya. After 8 years, kung ba nasasabi kay Dennis, papabili ako ng isa pa to make sure. And parang natulala siya dahil bagong gising pa siya, wala pa daw siya sa wala pa siya sa huwisyo. Oh, baby. Magtuloy-tuloy ito, baby. Positive ba? Ayun, pero pinabili ko ulit siya nung araw na yon, December 14, kasi baka naman mamaya error lang. Baka ibang PT sa Taiwan. Yun. So, pinabili ko siya and then tinry namin positive talaga. And nung sinabi ko, ang una agad naging concern ni Dennis, paano yun nandito ka sa Taiwan? Dapat naka-bed rest ka na. Kasi nung bagong kasal kami, nung nakunan ako, yun agad yung sinabi sa akin ng doktor, dapat doon naka-bed rest ako. So, yung itinerary namin ng December 14 and 15, December 15 and 16, hindi na namin nagawa. Siya nagbike na lang siya, pero ako pinagpahinga na lang niya ako sa hotel dahil nga syempre natatakot na din na baka mamaya mawala pa yon. Tapos kinonsult agad namin doon sa pinsan namin doktor, nag-PM ako sa kanya and schedule ka agad niya kami in-refer niya kami sa isang OB-GYN sa Batangas City. Ayun. And nakakatuwa kasi talagang sobrang worried si Dennis na kasi syempre maglalakad kami ng malayo sa airport, ganyan. So ang ginawa niya doon sa airport ng Taiwan, pinag-wheelchair niya ako. Hindi niya talaga ako pinaglakad dahil natatakot siya. Tapos pagdating namin ng Pilipinas, umuwi na kami sa bahay, nagpahinga ng konti, dumiretso na kami sa OB.
And yun nga, sa aming check-up sa OB, sinabi na ako ay 4 weeks pregnant. Pero wala pang embryo, meaning wala pang fetus. So yung aming excitement, yung aming saya, medyo humupa ng konti kasi maraming cases ng blighted ovum yung tawag doon, yung hindi nagkakaroon ng fetus sa loob bahay lang, nagkakaroon lang siya ng bahay. So sabi naman sa amin ng OB, normal yon, pero bigyan daw namin ng 2 weeks. Bigyan daw namin ng 2 weeks, then titingnan namin kung magkakaroon ng baby sa loob. 2 weeks bumalik kami sa doktor. Yun talaga ng time na yun, parang sabi ni Dennis, hindi niya alam kung magiging masaya siya kasi baka mamaya, natatakot din na baka mamaya blighted ovum, baka mamaya hindi magkaroon ng laman sa loob. So, hindi pa namin alam yung mararamdaman namin kung baka mamaya masyado kami ma-excite tapos hindi matuloy, gano'n. Pero after 2 weeks bumalik kami sa OB, and thank God, na-confirm nga na yun na, meron na siyang embryo and may fetus na sa loob. Napakaliit pa lang. During that time, sobrang saya talaga namin. Napayak talaga kami. Si Dennis napaiyak. Lalo na nung binubuklat na niya yung baby book. And talagang, by the way, nung unang check-up pa lang namin, pinainom na kagad ako ng OB ko ng pampakapit, ng folic acid, kasi considering my age, 38 years old, going 38 pa lang ako that time. And then, my weight and yung aking pregnancy history na nagkaroon ako ng miscarriage dati. Yun. So, isa na po akong high-risk patient, no? High-risk mom. Yun, and kaya kami matagal na wala, guys. Yung mga video namin na naipon sa Taiwan, hindi ko na na-upload, hindi ko na siya nabigyan ng time kasi talagang nag-focus ako sa pag-rest sa bahay. Nag-focus ako sa health namin ni baby, mental health. Talagang hindi muna ako ng stress. Hindi muna ako ng stress kasi nga syempre gusto natin mag-focus sa baby. Ayun. And right now, guys, I am today is July 3 and I am 8 months pregnant. Going on 34 weeks. And with a baby girl. And kagaya nga po ng sinabi ko, ako po ay isang high-risk patient. So, ako po ay, papaanakin na daw ako ng doctor in 37 weeks since nagkaroon ako ng gestational diabetes. Ayun. Isa-share ko sa inyo, guys, ang aking pregnancy journey, panganak, on my future videos. Pero ngayon, isa-share ko lang muna sa inyo kung bakit nga ba kami napatigil ng pag-vlog. And to let you know, nababalik na po kami sa vlogging. Dahil gusto kong i-share sa inyo kung paano ba maging first time mom, yung pinagdaanan ko bilang isang high-risk mom. And ayun, isa-share ko sa inyo lahat, guys. And thank you so much kasi kahit matagal kami nawala sa pag-vlog, meron pa din mga nanonood ng videos namin, meron pa din mga nagko-comment, meron pa din mga nagtatanong kung bakit wala kami video. So, thank you po. And hopefully magdire-diretso na ang ating vlogging again. Thank you and see you on my next video. Bye!